Hallelujah. Good morning sa tanan na sabta sa atong online morning devotion nga gahimon sa matag sa buntag. Thank you kaayo Lord nga imo ming gipukaw ug gi-enable nga mobangon kay kun dili dami pa kay tulog no, pero late na gid kay sa nga tanan kay medyo hayag na sa gawas apan padayon gyapon nato sugdan ang padayon gyapon nato himuon ang atong online morning devotion no. To God for the glory of God. O hello Gisela Villanueva Clarin Cagayan de Oro City. Fully awake na ta bulag ta sa lawas apan usa ta din sa espiritu ug padayon pagyapon ang atong muto nga nagaingon nga seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and everything shall be added unto us. Amen. Jesus, you're the source of everything, the source of hope, love, faith, and joy. You're the keeper of my soul. Jesus, you're everything I need. In every day I live, you're always here for me. Lord, how can I pay you if there is nothing I can do but serve you? Lord, please open my eyes to see the very reason why you've chosen me. Oh, Jesus, you're the source of everything, the source of hope, love, faith, and joy. You're the keeper of my soul. Jesus, you're everything I need. In every day I live, you're always here for me. Lord, how can I pay you if there is nothing I can do but serve you? Lord, please open my eyes to see the very reason why you've chosen me. Lord, how can I pay you if there is nothing I can do but serve you? Lord, please open my eyes to see the very reason why you've chosen me. Oh, we give you praise, we give you glory, God. Hallelujah. Oh, Jesus, be exalted, oh God, oh Lord. Hallelujah. Lord, how can I pay you if there is nothing I can do but serve you? Lord, please open my eyes to see the very reason why you've chosen me. Lord, please open my eyes to see the very reason why you've chosen me. Lord, please open my eyes to see the very reason why you've chosen me. Lord, thank you
you kay sa imong pagpili ka na mga amahan. Thank you kaayo ninisay sa kabuntagon, Lord, nga once again imong gi-renew na sa pang-among mind, sa imong kamatuoran, Ginoo, sa imong pagtawag ka na mga amahan, Lord. Thank you kaayo. Bisan pa, thank you sa kaayo, Lord, sa imong pag-provide ka na mo kalidad, malinaw, hinanop ng katulog gabi, O Lord. Ug mo kami gipukaw, ginibon, nga mo bangon, gipabuka nga among mga mata, ninisay sa kabuntagon. Salamat ug salamat kaayo, Lord. Bisan pa man sa imong paghatag nining laing matahong nga adlaw, Ginoo, nga Thursday, O God, nga opportunity na usab anang kanamo, Lord, to continue to live a Christian life, to continue to serve you, Lord, nga hari sa tanang hari, Ginoo sa tanang Ginoo, to continue to do the works that you have entrusted unto us, Lord. Salamat kayo, Ginoo, kay kung dili ang imong enablement, Lord, dili na ako kaya ang tanan. Bisan nining adlaw, Lord, ikaw lamang ang matuboy sa among kinabuhi, O God. Cover us with your glory, hide us in your holiness, Lord. Salamat ug salamat kayo. Dalaygon kay Lord sa walay katapusan naman, dawata ang among mga pagpasalamat, dawata ang among mga pagdayeg, Lord, mga paghimaya, pinaagi sa gamhanan, kangalan Ginoong Kristo nga among Ginoo manluluwas. Amen. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So, naata karon sa Ezekiel chapter 20. Kung tanaw na to ang Ezekiel chapter 20, haskang taasa gyud kaayo because it has taas gyud kaayo, no, kay it has 49 verses. 49 verses. Pero makita nato diri nga kini ka chapter actually nahimo ni siya nga it is a review of Israel's history nga unsa sila ka rebellious, no. Apan in spite ka rebellious sila, makita po nato dinhi sa dinhi ni nga chapter nga ang mercy ni Lord nga kana bitawng ang kaluoy ni Lord nga walay kinutuban, no, kay mo patigbabaw gid ang gugma, mo patigbabaw gid ang kaluoy ni Lord sa iyang mga piniling katawan, bisan pag mga rebellious kay sa tanan sila. Makita nato diri, no, mamuot kay ko nga gamasa ko nga in spite sa pagka-rebellious kayo, no, gagula gid gyapon ang nature ni Lord nga merciful, loving, inana bitaw gagula gyud. Tan-aw nato ni karon dayon makita nato how the Lord restore, no, how the Lord restore Israel, no. So kining tulo ka butang makita nato diri sa kaning chapter 20 nga it talks about it was actually a review of Israel's history, ang ilang pagka-rebellious, no, ang pagka-merciful ni Lord, ug how the Lord restore them, no, sa kanang sa kaluoy sa Ginoo, gi-restore pabalik ni Lord. So kung na-notice nato diri sa chapter sa verse tanaw nato sa verse 9 sa verse 9 sa verse 14 o verse 22. Makita nato din na ang gibalik-balik nga tema, ang gibalik-balik nga statement din na. Tanawa nato. Diha giingon din na nga, but I acted for my name's sake, no? But I acted for my name's sake, that it should not be profaned before the Gentiles among whom they were, in whose sight I had made myself known to them, to bring them out of the land of Egypt. Pagpasabot maigsoon nga, tungod sa akong, for the sake, no, tungod sa akong ngalan, nga kaning aron nga dili mapakaulawan, no, atubangan sa mga katawhan, atubangan sa mga hintil, no, atubangan sa mga katawhan sa kalibutan, atubangan diha sa mga katawhan nga nagtan-aw kaninyo sa gikuha tamo sa Ehipto, ana si Lord. So then pagka 14 gibalik pa gyud diri, but I acted for my name's sake, that it should not be profaned. Gibalik na pud, no, before the Gentiles in whose sight I had brought them out. So 22, nevertheless, no, nevertheless I withdrew my hand and acted for my name's sake, that it should not be profaned in the sight of the Gentiles in whose sight I had brought them out. So makita nato diri nga si Lord dili makahimo og complete
end of destruction sa mga katawan sa Israel. Naagyoy magpabilin nga mga remnant no kay dili niya it totally destroy ang mga piniling katawhan niya kay naapay mga katawhan nga nakita niya no nga nagbaton og pagkahadlok kaniya og mga katawhan nga naapay pagtuo kaniya. So dili totally end ang iyang dili complete end ang iyang destruction nga gahimuon sa Israel during the time, especially nga gibalik-balik gid niya nga for kay kung atong tanaw say kahulugan sa diyang ni ang ingon siya nga but I acted for the sake of my name or for my name's sake no unsay kahulugan ni ana makita nato. Ang kahulugan is it means God's reputation. It is because of God's reputation, not Israel's merit, no? Dili merit, because they do not deserve. They are not deserving sa love and mercy ni Lord, but because of God's reputation, no? But because of God's reputation is the basis for God's patience and grace. Nganong i-withhold ni Lord nga dili siya mohimo og total destruction, it is because of his reputation, no? Mo'y basihanan ni Lord nga dili nga i-withhold niya dili siya mohimo og totally end or totally complete end sa destruction sa mga katawan sa Israel. It is because of his reputation nga mo'y ang gibasihan, because of his reputation, no? The basis of God's patience and grace is for his name's sake, no? Ang reputation niya kay kaingon niya ang mga tao maintindihan nga gikuha sa Ginoo ang iyang mga katawan sa Ehipto unya pamatyol man na gyapon no mga inaana. So for God's name's sake, no, it means God's reputation, no? It is God's reputation is the basis, no? Is the basis, no? Otro na to, ang meaning sa I acted for the sake of my name, it means God's reputation, no? Not Israel's merit, no? Is the basis of kaning God's patience and grace. Mao na siya ang meaning sa but I acted for my name's sake. So makita na to nga gibalik-balik. Actually kung imong basahon ang Ezekiel, mao ni siya ang theme nga gibalik-balik gyud ni Ezekiel kay gipabalik-balik po ni Lord. Mura gi-instill gyud pag-ayo ni Lord nga dili mo deserving, gi-preserve ta mo not because you are deserving, but I preserve you because of my reputation, for my name's sake, for my glory's sake, no, inana. Gipasinati tamo sa grasya, gipasinati tamo, nagpasensya ko, giinat na ko pag-ayo ang akong pasensya, giinat na ko pag-ayo ang akong mercy, giinat na ko, gipa-bounce na ko ang grasya, no, kay sa inyo, dili tungod kay deserving mo, kundi tungod sa akong ngalan, for the sake of my holy name. So inana gyapon sa kinabuhi nato karon no, karong panahon nga kanang i-preserve ta ni Lord kanang itong nay mga panahon nga bili na gid ta unworthy ta sa mga kaning pagtagad ni Lord ana, pero grabe i-preserve gid ta ni makaingon ta usay nga Lord ang ngayon lang worthy lang ko nga mo dawat ani mga consequence kay nakasala man ko, but kanang mo gani ako ingon mga kanang i-punish ta ni Lord, but still he is in control guys. Siguro ang gyapon ni Lord nga walay dili ta totally destroyed, kanang iya gyapon tang kanang ang pag-punish niya na ay gugma, na ay kaluoy, na ay grasya, no? When God punishes us, he always see to it nga na uban gyapon ang iyang grasya, uban ang iyang kaluoy, uban ang iyang gugma. Inaana kay ngano, pero wala na niya himua tungod kay mga worthy ta ni anang iyang gugma, kaluoy, grasya. No, we are not worthy, but he will act on it, no? He will act on it. It is because of his reputation, of his namesake, of his holy namesake, inaana na siya maigsuon. So, mao gani nga sa panahon sa iyang paghukom,
fair and just gyud siya kay ngano katong may pagtuo kaniya, katong may pagsalig kaniya, katong may pagtawod kaniya, pag may respeto kaniya, i-preserve gyud niya pagabot sa panahon no. So ingon ana na siya kay ngano magpatigbabaw gyud ang kaluoy ni Lord, magpatigbabaw gyud ang iyang grasya, magpatigbabaw gyud ang iyang pagkamahigugmaon. So bisag suko na gid kay si Lord sa ato, ano bisag grabe na gyud kasuko kay grabe gyud labad pabadlong ana bitaw kay uno ana. Pero i-preserve gihapon ta niya because of His holy name's sake. So when God said, no, kay atong basahon din na taas naman kay di naman pwede na atong basahon kay taas kaayo mabuntagan gid ta no, mahayagan gid ta. Ayag naman gani no, but ang point nga akong gusto i-drive out is when God said nga but I acted for my name's sake, gibalik-balik man gud din na but I acted for my name's sake. Ang kahulugan anang iyang pag-ingon ana, it means God's reputation, not Israel's merit, no? Kay dili sila deserving. Is the basis for God's patience and grace. Anyway, na may gitakda ni Lord nga final, no? Ang maong judgment, ang maong punishment is not yet final. Dili siya complete end, no? Anyway, na gitagal si Lord nga reckoning day, no? Final judgment. Manang gitawag nga final judgment kay katong gihimo niya during the time, even sa ato karon during these days na ato is not final. Kanang pagpikpik lang, pagbuna lang, no, inana lang, pagpasabot lang, ana, but doon ay gitanga nga final day or final judgment nga dito, kuha na gyud, mahuman na gyud ang kagool ni Lord matapos na ang kasakit sa iyang dughan, no. Pero as of the moment, gikan sa panahon pa nila Ezekiel until now, ang pasensya ni Lord, grabing pag-inat niya, giinat pag-ayo ni Lord. It is because of His reputation. No, it is because of His holy name's sake. Not that we are worthy, because we are not worthy, we are not deserving. No, munang na ang gitagaan na itong kahulugan ang but I acted for the sake of my name, ana si Lord. It means God's reputation, not Israel's merit, is the basis of God's patience and grace. Amen. Hinaot nga natin na kutlo. Salamat Lord sa imong pasensya nga bisag pakasalami, bisag kuan grabe taas kay imong pasensya Lord kay tungod sa imong gugma kaluoy grasya. O you continue to bless us nga grabe gyud Lord na mga panahon nga murag dili na unworthy na gyud ko sa imong forgiveness, sa imong mercy o God, but for your holy name's sake nagpasensya lang gyapon ka. For your holy name's sake, for your reputations, ang grasya gipadagaya lang gihapon nimo. So you see, undeserving yun ta. Pero ang Ginoo grabe gid siya, kataas kay sa kaalam sa Dios nga dili nato mafatom no nga why is it nga nagbarog pa ko hangtod karon in spite sa ako mga failures, in spite sa ako mga shortcomings. It is because of God's holy name's sake. It is because of His reputation, not on our own merit, because dili ta deserving. Amen. Naot nga natin ang kutlo karon og mag-ambot ta laming balaan gamahanan may gugmaon langit mo namo. Amahan nagapasalamat gid kay kami sa imong kaayo gid sa among kinabuhi Lord kay matag karon og unya na agyo imong gaipasabot kanamo amahan. Salamat o salamat kaayo Lord nga magamit namo sa adlaw-adlaw namong pagkinabuhi Lord. Thank you kaayo bisan pa man nagapray kami sa mga kaigsuunan karon nga manarbaho sa opisina o God nga ikaw magatabanggit kanila magbubo kanila kaalam sa pag-manage sa ilang trabaho diha sa tagsa-tagsa nila ka mga opisina sa mga kaigsuunan usab nga mga estudyante. Thank you sab kaayo Ginoo Lord nga ikaw mag-provide sa ilang pambayad tuition, ikaw mag-provide og wisdom kanila aron nga panahon sa exam makapasar sila Lord. Salamat kayo bisan pa sa mga kaigsuunan namong ang mga teacher o God nga tabangan nimo sa taga-agkatapos nga mahandol gyud nila makaya nila
ang paghandle sa mga kabataan. Daghang kay kabataan sa tibok classroom, Lord. Kung wala ka, dili nila kaya. Busa, salamat kaayo Ginoo nga imos lang pagaubanan. Bisan pa man sa mga kaigsuunan nga naay mga online nga trabaho, Lord. Salamat kaayo nga ikaw maga-bless usab sa mao nga trabaho nila as long as they continue to honor you diha sa online sa ilang trabaho. Bisan pa man sa mga kaigsuunan usab nga naay mga business nga gipang manage, Ginoo, sulti sila kanunay Lord, pahibalo sila kanunay Ginoo nga ang power to prosper naara gid kanimo Ginoo aron nga makakatuon sila sa pagpasidungog diha kanimo. Thank you kaayo Lord nga imo silang ipa-prosper sa ilang business. Dalaygon ka gid Lord sa walay katapusan namahan. Takos ka Ginoo nga daygon himayaon halaran sa among unang kusog, unang nga imagination, unang nga tingog sa matag say sa buntag. Dalaygon ka gyud Lord sa walay katapusan sa dawata Lord ang among mga pagpasalamat Lord, dawata ang among mga pagdaig, paghimaya, pinaagi sa gamhanan nga ngalan Ginoong Kristo nga among Ginoo ug maluluwas. Amen. God bless us all until next morning.